Hi Kaito Nation! Welcome to this video. Ngayon tatalakayin natin dito ang isang platform na ang tinatawag na SE Sports. So pag-uusapan natin dito sa video na to kung itong SE Sports ba na ito ay isang legit o isa sa mga kailangan nating iwasan ngayon 2025. So ano nga ba yung SE Sports, kapatid, sa mga wala pang idea sa platform nito? So ang SE Sports ay isa daw fitness at health company na nag-o-offer ng comprehensive services sa kanilang mga member. Ito po ay nag-o-offer ng investment program sa mga tao na mag-i-invest sa mga sports asset katulad ng gym at fitness center. Kapalit nun, pwedeng kumita ng return lahat na mag-i-invest sa platform nito kung saan kikita sila ng pera galing sa mga nasabing asset ng company. Ginagarantiya din ng company na pwede kang kumita ng pera 100% sa investment term na kinuha mo at nag-o-offer sila ng commission structure para naman sa mga member na gusto mag-refer ng tao na mag-i-invest din dito sa company na ito. Ang tanong, paano ka ba kita dito sa SE Sports? So once na mayroon ka pong account dito sa SE Sports, meron po din sila dito mga project o mga investment na pwede mong kunin. Like for example, itong project ay pwede kang mag-invest ng 500 pesos at sa 3 days kikita ka po ng 28.50 pesos. Okay? So ibabalik yung 500 pesos mo dyan. Once naman na mag-invest ka ng 1,300 pesos, okay, ang total na kikitain mo ng after 7 days ay 209.30. Okay? So habang papalaki po ng papalaki yung ini-invest mo dito sa loob ng SE Sports, lumalaki rin po yung profit na makukuha mo. Like for example, itong once na mag-invest ka ng 150,000 pesos, ang total na profit mo after 150 days ay papasok po sa 1.8 million pesos. No, ganun po kalaki, kapatid. Okay? So hindi lang yan, dahil meron din silang VIP dito, kapatid. So same din dito sa project, kaso dito sa VIP, malaki yung kailangan mong i-invest dito sa loob ng platform nito. Katulad dito sa VIP 1, mag-i-invest ka ng 120,000 pesos, kikita ka ng 1.4 o mahigit 1.5 million pesos. 25,000 pesos naman, kikita ka ng 41,000 pesos sa loob ng 55 days. After ng cycle, ay kikita ka na doon ng pera, kapatid. Hindi lang yan, dahil maliban sa mga investment opportunity dito sa loob ng SE Sports ay pwede ka rin kumita ng up to 17% sa pagre-refer ng tao. So paano? Once na mag-invite ka ng tao, kapatid, ay pwede kang kumita ng 17% sa profit na makukuha nila. Okay? For example, kumita sila ng 500 pesos, 17% doon ay kikitain mo, commission mo. Okay? Sa level 2 naman, 7% ng profit na makukuha nila, yung income na makukuha nila doon sa investment ay 7% makukuha mo doon. Hindi lang yan, dahil maliban dito, meron din silang tinatawag na VIP exclusive kung saan pwede kang kumita o makakuha ng iba't ibang klase ng reward. So paano? Once na makapag-invite ka ng 4 na tao sa VIP 1, ay makakuha ka ng 1,100 pesos at yung income mo ay tataas ng 10% at makakuha ka ng smartwatch. Dito sa VIP 5, makakuha ka ng 50,000 pesos, income mo ay tataas ng 55% at makakuha ka ng iPhone 16. Okay? So dito. So maliban dito, meron din iba't ibang paraan para makakuha ng reward. Paano? Katulad nung lucky draw, okay? At points small, lahat ng naiipon mong points ay pwede mong pambili dito, kapatid. Like for example, itong SE custom t-shirt, 1,300 points, pwede ka makabili ng Bluetooth headset, 1,450, kettle, ayan, madami. Okay? So ito, rice cooker ng 3,600 points. So ayan yung pwede mong makuha o mabili once na makaipon ka ng mga points dito, kapatid. So paano ka naman makakuha ng points? So punta tayo dito sa rule. Once na makapag-add ka ng level 1 member, kikita ka ng 200 points. Add ng level 2, kikita ka ng 100 points. The more na makapag-invite ka ng tao, madami kang maiipon na points kung saan yung points na yun ay pwede mong i-redeem ng mga gift dito, kapatid. So yan po yung mga paraan kung paano kikita dito ng pera sa loob ng SE Sports. Ang tanong, lahat ba ng mga pagkakakitaan na nabanggit ko ay isa po bang marangal o hindi? So pag-usapan natin yung mga maganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform nito. So unahin na natin yung magandang bagay, kapatid. Una, multiple income streams. So madami kang pagpipilian kung paano kikita ng pera dito sa SE Sports. May investment, may recruitment,
ng mga tao na mag-i-invest din sa platform na ito, at marami pang iba. Pero maliban sa pwede kang kumita ng pera sa ngayon, wala na po ako nakikitang magandang bagay sa platform na ito. So bakit? Pag-uusapan natin yung mga hindi magandang bagay na nakita ko sa platform na ito. Unang red flag na nakita ko dito ay yung payment method. So dito, once na mag-recharge ka kapatid, so pipili ka ng Maya, GCash, or GoTime. Like for example, sabihin natin, mag-recharge ako ng 500 pesos at piliin ko tong GCash. Once na kinilik ko yan kapatid, magre-redirect ako sa hindi tunay na payment authenticator ng GCash. Okay? Same thing din po, once na kinilik ko tong Maya, magre-redirect po yan sa hindi tunay na payment authenticator ng GCash. No, para sa akin kasi, automatic kapag hindi tunay yung payment authenticator ng GCash at Maya, X na agad yun sa akin kapatid. Marami kasing pwedeng mangyari once na gumagamit ka ng mga fake payment authenticator ng Maya at GCash kahit na nakakapag-cash in ka gamit yung payment authenticator na ito. No, pwede mong panoorin yung video na to dahil dito ko pinaliwanag o dito ko tinilakay yung mga possible na pwede mangyari once na gumagamit ka ng mga fake payment authenticator ng Maya at GCash. No? Pangalawang hindi ko nagustuhan dito ay ang SE Sports ay nakikita kong isang Ponzi scheme. So, paano ko nasabi? Unang sign ay yung profit na pwede mong makuha dito ay guaranteed. Okay? Wala pong kahit anong investment vehicle na magsasabi sa iyong guaranteed kang kikita ng pera maliban na lang sa mga scam at sa mga Ponzi scheme. Pangalawang sign para masabi natin na ito ay isang Ponzi scheme ay dahil po sa business model nila. Kung titinan mo kung paano kumikita mga investor ng SE Sports, nakikita ko na wala po itong pinagkaiba sa GMR, no, sa Ecomomoney, sa RGA, sa RAP, at sa iba pang mga Ponzi scheme na na-review ko dito sa YouTube channel ko. Nagkakaiba-iba lang po sila, yung mga company na nabanggit ko, ay doon sa tawag sa bawat project o sa investment na bibilhin mo. Pero hindi nag-iba yung pamamaraan at kung paano ba kumikita. So mag-i-invest ka kuno sa isang gym at fitness center, kapalit nun ay kikita ka ng araw-araw na profit at fixed income once na matapos ang maturity o yung cycle ng investment mo. Habang tumataas yung investment mo, tumataas rin yung percentage ng profit mo, sign po yan ng Ponzi scheme. Isa pang sign ay yung MLM structure o yung pyramid structure. Sa isang Ponzi scheme, hindi po mawawala yung ganitong klase ng reward system. Bakit? Dahil ang lahat ng kita ng bawat isa ay nanggagaling lang sa mga bagong pasok o bagong mag-i-invest sa platform na ito. Hindi po ito sustainable dahil nakasalalay po ang tagal ng platform na ito o ang buhay ng ganitong klase ng investment opportunity sa dami ng papasok na tao na mag-i-invest din sa platform na ito. Dahil kung titigil o mawawalan o bababa ang mga bagong taong mag-i-invest sa platform nito ay possible po na mag-collapse ang ganitong klase ng investment o kaya naman maglaho ito ng parang bula katulad ng karamihang Ponzi scheme dito sa Pilipinas. Ang tanong, paano mo naman nasabi na ito ay isang Ponzi scheme? Registered naman sila, mayroon naman silang license. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, ang SE Sports po ay hindi po transparent sa mga user o investor ng platform nito. Bakit? Dahil base sa kanilang platform, ang SE Sports daw ay lisensyado bilang isang multi-asset financial broker. Ibig sabihin, meron silang karapatan o kapangyarihan o kakayahan na magsulisit ng investment sa mga tao dahil sila ay financial broker. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Kasi base sa kanilang license, ang SIC Explore Ltd, kung saan ito po yung company na sinasabi na hawak ang SE Sports, ay hindi totoong multi-asset financial broker. Kasi base sa kanilang license, ito po ay isang MSB o isang money services business. Yan po ay naka-indicate sa license ng SIC Explore Ltd. Wala pong kahit anong nabanggit sa license nila na itong company na ito ay isang multi-asset financial broker o nagpo-provide ng investment services. Kapag sinabi kasi multi-asset financial broker, ito po ay may kakayahan na mag-alok ng iba't ibang financial asset o instrument katulad ng stock, bonds, okay, forex, cryptocurrency, options, ng futures at iba pa. Pero base sa kanilang license, ang sakop lang po ng kanilang negosyo as a money services business ay pagproseso ng cheque to cash, kabilang po dito yung mga travels check, pagbili o pagbenta ng mga foreign currency, pag-issue o pagbenta ng mga money orders, pagbenta ng mga prepaid cards at marami pang iba. Example para mas maunawaan mo kung ano yung license na hawak ngayon o pinapakita ng SE Sports, Western Union, Cebuana Lulier, no, Palawan Express, MoneyGram, GCash, yan po yung mga example ng mga business na nasa linya ng license ng SE Sports. No? Binabanggit ko po yan
para mas maunawaan mo kung nasa ang linya ng business ang SAE Sports base sa kanilang license. Ibig sabihin, false claim na po agad ang pagkiklaim ng SAE Sports na pagdating sa sinasabi nila ng SAE Sports daw ay isang multi-asset financial broker. Dito pala nagsisinungaling na sila, kapatid. Sa madaling salita, hindi po authorized na mag-solicit ng investment ang SAE Sports sa mga tao sa liwa sa sinasabi nila. Okay? So base po yan sa kanilang license. Pang-apat na nakita kong hindi magandang bagay sa platform nito, masasabi ko at nakikita ko ng SAE Sports ay isang fake company. Okay? Hindi po nag-i-exist ang company na ito, hindi po nag-i-exist yung gym, hindi po nag-i-exist lahat ng fitness center. So, ito po yung ginawa nilang website para masabi lang na merong SAE Sports, na merong nag-i-exist na SAE Sports, pero dito lang po yan sa internet. Sa nakikita ko na hindi talaga nag-i-exist itong SAE Sports na ito sa mga bansa na binabanggit nila na nandun yung mga gym, mga fitness center, at iba't iba pang mga sinasabi nilang produkto o serbisyo na kung bakit nagkakaroon po sila o nakakapagbayad sila sa mga investment ng mga tao. Okay? So, paano ko nasabi? Tingnan natin itong board member. Itong board member po na to, andito yung mga pangalan, andito po yung mga tao na nasa likod ng SAE Sports. Pero, ito pong mga tao na ito ay hindi po tunay. Okay? Kinuha lang yung mga image at inilagay dito, nilagyan ng mga pangalan. Katulad itong si Wade, okay, na CEO, yan po, ang tunay niyang pangalan po ay Jim. Okay? So, yan, kinukuha lang yung mga image at nilalagay dito. Like for example, itong president. Okay? Ang tunay niya pong pangalan ay Dominic Amorosa. So, lahat ng mga nandito na image ay copyrighted po yan na galing sa iba't ibang website. So, isa pang example, itong Liliana Jensen na isang partner CLO. Okay? Ang tunay niya pong pangalan ay Vicky. Okay? Vicky Lambrinos, ayun kapatid. So, yan po yung mga sign na ito ay fake. Okay? Gawa-gawa lang itong mga nanditong tao sa board member. Isa pang sign kung bakit ko nasabi na ito ay fake. Pupunta tayo dito sa mga fitness club. Like for example ito, kapatid. So, kung makikita mo dito, kapatid, yung Mexican VIP Club. Okay? Tingnan natin. Ayan. Yung Mexican VIP Club, inedit lang po nila ito at nilagyan ng SES. Ng SES. Okay? So, galing po yan dito, kapatid. Ayan yung image ng original. Okay? Inalis nila yung nandito, yung The Cold Press Jewelry. Ayan. Then, pinalitan nila. Okay? So, edited lang po yan. Hindi talaga, wala talagang club. Okay? Dito sa Mexican VIP Club, wala talaga yan. Sa pa example, German VIP Club. Nilagyan lang nila ng SES. Inedit yung picture. Galing po yan dito. Ayan. Ito pa yung original image niya, kapatid. Isa pa example. Bigyan ko pa kayo ng isang sample. Itong Mexican Royal Club. View natin yan. Nandito po yan galing. Yan. Dito po. Sa website ito. Yan po yung original na image. Okay? Inedit lang nila. Magaling lang talaga sila mag-edit. Nilagyan nila ng SES. Pero yan po yung original niyan, kapatid. Yan, pinalitan ng S, nilagyan ng SES, pero ito po yung original. So, isa pa example, French VIP Club. Ayan, dito po siya galing. Fusion Wellness Center. So, inedit lang po yung Fusion Wellness Center, then nilagyan ng SES. So, lahat pong ito, kung iisa-isahin natin yan, kapatid, lahat yan ay edited. Okay? Wala talaga yan. Wala talaga. Kaya inisa-isa ko to, lahat yan ay galing sa mga sources at pinalitan lang talaga nila ng image, inedit para masabi na meron silang mga fitness center, mga gym, pero wala po talaga. Walang address, walang contact address, walang number, walang kahit anong information about dito. Itong website ay lahat po copyrighted. Isa pa example dito sa news, okay? Bigyan kita. Sabi dito, yung Rugby Player daw Association ay nakipag-partnership sa kanila.
ito po ay edited. Okay? Edited to. Totoo naman talaga na itong mga to ay mga rugby player. Pero, hindi sila pumunta sa SES o SE Sports. Ito po yung original image niya. Ayan. Okay? So, ayan. Edited. Meron lang masabi. Pero lahat po yan ay hindi totoo. Kung kukunin ko lahat ng image dito kapatid, lahat po yan edited. Ibig sabihin, gawa-gawa lang yung mga asset na pinapakita ng SE Sports katulad ng gym at fitness center para masabi o para may mapakita yung company nito, yung platform nito na mayroong halaga yung pag-i-invest mo dito sa loob ng platform nito. Pero ang totoo, wala po yung halaga. Bakit? Dahil hindi po nag-i-exist yung gym at fitness center o kahit anong asset na may kinalaman sa sports o health, okay? So walang halaga po yung pag-i-invest nyo sa loob ng platform nito dahil hindi nag-i-exist ang lahat ng yan kapatid. At lahat ng image na nandito ay mga copyrighted. Kung titingnan ko ang buong website nila kapatid ng SE Sports, masasabi ko na ito ay isang fake company na hindi talaga nag-i-exist. So yan po yung lahat ng hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform nito. Ngayon, base sa lahat ng pinag-usapan natin dito sa video na to, ang review ko po sa SE Sports, masasabi ko at base na rin sa kanilang business model ng SE Sports ay ito po ay isang Ponzi scheme na naka-focus lang sa recruitment. Ibig sabihin, lahat ng perang kinikita ng bawat isa, ng bawat member ay galing lang sa mga perang pinapasok ng mga bagong recruit. It's a cycle, walang totoong produkto, walang totoong serbisyo, at mayroong fake na company. Yes, possible na pwede kang kumita dito, pero katulad ng isang Ponzi scheme, structure, o system, ito po ay may hangganan dahil kung wala nang pumapasok na tao na mag-i-invest dito sa loob ng platform nito, wala nang ibang pababayad sa mga taong naunang nag-invest dito. Nagre-recruit ka man o hindi, galing lang po ang profit mo dito sa mga taong bagong pumapasok o bagong nag-i-invest. No? Katagalan, mawawala rin po ito na parang bula katulad ng ibang mga scam na platform. So, para sa akin, kailangan po natin itong iwasan at hindi magandang i-promote sa mga tao. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano yung masasabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba na isang legit at marangal na pagkakakitaan? Kumita ka na ba dito ng malaki? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam at nagpapanggap lang ng isang tunay na negosyo at investment platform pero magsasara din ito katulad ng ibang mga scam na platform. So comment po sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood kung ano yung opinion mo about dito sa pinag-usapan natin at para makatulong ka na rin sa mga makakapanood ng video na to sa pagdedesisyon nila kung mag-i-invest ba sila dito o kailangan nilang iwasan base sa opinion mo. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilian to. Bye-bye!